Sa lugar ng Tondo, sa Maynila, meron isang tambakan ng basura na ngayon ay kilala bilang Smoky Mountain. Today we're going to spend an overnight dito sa tuktok ng bundok ng basura dito sa Tondo, ang Smoky Mountain. Naong siyang Smoky Mountain basically dahil sa mga usok na nanggagaling dito sa bundok. Galing sa mga sinunog o nasunog na mga basura. Nagsimula ito mula pa noong 1950s na plano na gawing dump site para sa buong Kalakhang, Maynila. At ngayon nasa 30,000 na tao na ang naninirahan dito sa paligid ng Smoky Mountain at dito rin sa tuktok ng bundok. Ang bundok na ito ay may laki na 15-meter high mountain o higit kumulang 2 million tons ng basura. At dahil doon na methane gas na decomposing substances na napuproduce ng mga basura ay nag-cause ng sunog at maraming tao ay dito. Dahil naglipa na mga kwento-kwento kababalaghan dito sa lugar na to, titignan natin ang mga kwentong nakakatakot dito sa lugar ng Smoky Mountain. Gabi na nung sinimulan namin pumunta sa Smoky Mountain dahil malapit lang naman to sa amin. So ayun, nandito na kami. At yun, packet na kami. Doon na kami mag-i-start mag-overnight. Tara, let's go! Pagdating namin, hinanap na agad yung kakilala ng kaibigan natin para sabihan na mag-i-stay tayo sa tuktok para hindi tayo mapahamak dahil sobrang delikado sa lugar na to kapag gabi. Kailangan kong i-blur yung mukha nila dahil bata pa sila. Sakto, dito sila nakatira. Sasamahan nila tayo para makapanig. So yun, packet na kami. Sasamahan tayo nila dito. Ito sila yung mga nakatira dito sa taas. Medyo matarik yung dadaanan namin kaya kailangan namin mag-ingat. Hello po! Pagkapanik namin, nagtanong na agad kami kung saan kami pwede maglatag ng tent. Sige po. Magkano po kasi kami try po namin mag-overnight. Overnight? Nga po. Sa ibabaw na. Yan sa ano? Pero pwede po muna namin libutin. Sige po. So yun, time check tayo. Guys, it's 6:56 ng gabi ngayon. At ngayon nandito na tayo sa ibabaw ng Smoky Mountain. Kaya ayun, nililibot namin siya. Sobrang angas dito sa ibabaw kasi meron ng sariling community, meron sariling mga pamilya na dito at mga bahay-bahay dito sa ibabaw. Pero di ko alam kung matatakot ba kami dito kasi may mga open space eh. Tulad nito. Mga ano na yan, open space yan. Hanap pa rin kami ng perfect spot kung saan kami pwede magtayo ng tent at doon kami mag-stay overnight. Yeah, let's go. Opo. Hanggang sa tinuro ni nanay kung saan kami pwedeng pumwesto at nagulat ako sa aking nasaksihan habang ini-edit ko ang video na ito. Sige po nanay, thank you po. Nakita nyo yun? Hindi ko alam kung paano tumama si nanay dahil nananahimik lang naman ako. Sorry po. Hey, sorry po. Tabi-tabi po, pakikiraan lang po. Hanggang sa nahanap namin yung perfect spot para sa pagtatayuan at pepwestuhan namin sa overnight na ito. Maluwag. Maluwag doon na tayo. Sabay. Ano, wala na yung kasama ko. Ganda dito guys. Solid. Tingnan mo ba? Okay na dito. Okay na dito. Ganda Tingnan mo yung view. Ganda. Yun nga, solid na solid. Takot ka yung ba view. dito, pre? Hindi ko natakot dito eh. Pero feeling ko nga di talaga nakakatakot dito eh. Naglatag na agad kami ng tent para meron kami paglalagyan ng aming mga gamit. So yun, as of the moment, ayos na. Set up namin tent. At yun, wala naman gagawin dito. Buti-trip lang kami. Natakotin lang namin yung mga takot. Oo, kasi sabi nila delikado dito. Ang delikado dito, buhay. Buhay. Oo, pero sabi nila marami daw nakakatakot dito. Habang nagsasalita ako sa camera, may mga batang lumapit din sa amin. Natutuwa ang kanilang mga sinabi. Doble ingat na lang po kasi madami din po kasi dito mga magnanakaw. Marami magnanakaw? Mamaya po. Sige, salamat ha. Mamaya po, matukutan po kayo dito eh. Sige, salamat. Salamat dito yan. Madami? Sabi po, sabi po sa amin. Sige po. Saan na po ako? Ano, baka sila yung magnanakaw dun ha. Pinag-ingat tayo para kuhanan nila tayo. Baka sila yung magnanakaw. Sabi di ba kasama? Oo, kasama doon sa amin ni David eh, maliit eh. Isa na rin po kami doon. Dito na kami sa loob ng tent. Oras na ngayon, alas 8 na ng gabi. At dito kami, ang ganda ng view namin dito guys. Tingnan nyo pag nakita nyo yung view namin dito, napakaganda.
Di mo akalain dito sa Maynila, sa gitna ng Maynila, meron palang mga ganito, no? Oo. No? May mga ganito palang lugar na pwede mong puntahan kung trip mo lang. Alam mo ano, parang ano nasa probinsya na rin. Oo, para na nasa probinsya, no? Pero nasa ano lang to, Maynila lang to. Tondo lang to. Solid, sobrang ganda dito sa lugar na to. Eh, syempre, yun nga, kailangan namin mag-ingat. Pero kasi sabi, nakakatakot daw. Hindi namin mamaya madaling araw. Sa challenge namin ng 12, 3 AM challenge natin, bay. Oo. Liliba tayo dito, baka mamaya may marinig tayo ng mga umuungol. Gamit ko din siya. Bay, bili muna tayo pagkain. Tayo pagkain. Sige, tingin dito. Okay. Okay. At sa oras ng alas 8, bumili na si Jeremy ng aming makakain. Pre, biskuit na lang muna tayo tsaka soft drink. So, mamaya na tayo magkaning. Mamaya na lang. Kasi wala. Nagtanong ako daw pwede magpaluto ng soft drinks. Meron dun pare, dilata. Alam mo, mangyari. Ano? Hindi siya easy open. Anong gagawin? Wala tayong kutsilyo pambukas pare. Hindi natin pwedeng ngat-ngatin yung lata pare. Hindi natin mabubuksan yun. Kaya ito na lang muna, mas maganda. At ito ang aming first meal para sa ngayong gabi. Ito yun, meron kaming DIY na DIY flashlight. Ayun o, solid. Hey. Yun na yan, bay. Tubig pare. Pare, wag na wow tayo pare. May tubig tayo. Ayun. At meron na ako nung tinanong ko doon pwede daw magpaluto doon ng nakimi. Ayun. Ayun yung pagkain natin mamaya. Mamaya. Ayun, solid. Sarap yung pagkain natin mamaya. Habang naghahantay kami para sa 10 PM, ay naisip ko na tawagan si Zark at Adam para magyabang na gumagawa ako ng video. So yun, tawagan natin sila sila Zark tsaka sila Adam. Natin ko sasagot. Pagyayabang ko lang, nag-content ako, bakit ba? So yun guys, si Zark ngayon nasa Japan. At ako na dito nga sa Pilipinas lang ako. Diyan sa Japan. At ako dito lang ako sa Tondo. Sa Smoky Mountain lang ako. Oh. Most dangerous mountain of the Philippines. Yes! Sige pare, napatawag lang ako. Inaamos na lang kita. Sige pare. Hello pare! Pare, asa ka? Video ko naman, hindi yung ano. Wait lang rin, nagdadrive ako. Hindi naman bibidyo lang mo tao. Nasaan yung ikot eh. Okay, mag-ingat kayo. Sabi ba kayo? Kala ko nauwi na kayo. Nagkakamali ka. Nagkakamali ka kasi tutuloy kami sa Tagaytay. Le! Bandang huli, ako pa yung niyabangan nila. Mayabas kayo, mayabang kayo. Nasaan ka ba? Dito ako sa Smoky Mountain, pare, nag-content ako. Sige pare, mag-ingat ka, sabi ayaw mo. Okay. So yun, time check tayo, it's 9:56. At so far, wala pa naman din tayong naramdaman. And maraming mga tao dito, mga taga rito sila. May mga multo ba dito? May nagpaparamdam? Base sa mga bata, meron daw silang nararamdaman ditong kakaiba. Meron daw dito na sundalo. May mga nagpaparamdam daw dito. Ano kaya yung mga pararamdaman namin dito? Kasi wala, hindi nga ako naniniwala sa mga ganyan. Hindi ako naniniwala dyan. Hi po. Alam niyo po ba napaka-creepy ng lugar na to? Kasi dito na ako lumaki. Nagkaroon na story na creepy itong lugar na to. Kasi yung lugar na to is tapunan talaga ng mga suicide. Nakaraan lang, may nagbigay. September ata yun. Sa puno mismo kung saan maraming taong naglalakad. Sometimes may mga baby dito na yung talagang tinatapo. Hindi namin kilala kung sino o what. Tapos minsan naman, tapunan to ng mga stage na tao. Sila rin na makakapagpatunay na meron talaga akong tinapon dito. Beige, nilagyan ng packing tape tapos sinuotan ng parang meron kasi ditong talaga yung parang Diablo nagpapanggap dito na kala mo magulang mo siya, well pala. Yung pinakatayuan ni na kuya dito dating sipahan. Yes po, kaya po pag ganun siya. Kaya po sabi ng mga matatanda, mataas po yung kasi nga sipahan to. Sabi ng matatanda dito na dati pa nakatira. Dati pa nakatira. Yes po. Why? Kaya nakita niyo naman yung mga kwento ng mga taga rito na maski sila rito nararamdaman nila na meron talagang kababalagan at nakakatakot na nangyari dito. Kaya ayun. Sirit na. Alas 10 pasado na at hindi pa rin kami nakakakain. Kaya ito, bili muna kami ng pagkain. Guys, meron tayong malaking problema. Bakit pare? Ano yun? Pare,
gumanon tayo. Asa na? Yun na. Asa na? Maob. Parang yung pagkain namin. Sarado. Wala kayong mabilan. Paano kami kakain nito? Hindi naman namin pwede iwan yung gamit namin dito. Wala na tayong kakainin, pare. Lumunok ko tayong laway. So ayan, mamayang alas 12. Libutin natin to, pababa. Libutin natin yan. Pero ganoon lang kami kasi hindi kami pwede lumayo kasi yung gamit namin talaga. Pag mamaya pati tent mawala eh. Naghahantay kami para sa 12 AM at wala na kaming magawa kundi tumunganga. Hinanap namin kung saan ba merong kakalampag ng tent namin pero hindi namin makita kung saan. Ngayon guys, wala pa rin eh. Wala pa rin talaga kami makaramdaman. Hindi ko alam kung bakit ganun eh. Naghahanap na kami ng multo. Gusto nga namin may magparamdam sa amin yung may kumalampag ng tent namin. Wala talagang nagpaparamdam. Pero gusto ko silang hanapin. Nasaan ba sila? So yun guys, it's 12:08 na ng madaling araw at hating gabi na. Sa Lukuyan, naghanap pa rin kami ng ito na gusto namin maka-encounter dito. Yun nga, wala pa rin. Kaya ngayon, lalabas kami. Ito yung pwesto namin. Ito kami, magdamuhan. Libot kami. Baba. Ngayon, isasarado muna namin ang aming tent dahil tulad ng sinabi ng bata, baka kami ay manakawan. Matukutan po kayo dito eh. So yun, nandito na kami. Lilibot kami alas 12 na ng gabi. Ayun, madaling araw. Dito yung port. Makikita nyo dyan yung port. Yan. Dyan yung port na mga barko, daungan. Tara, libutin, bababa muna kami. Ayun, nakakatakot dito pare ah. Ayun, nakakatakot ko pare. Yung gamit natin pare, baka mawala. Ayun talaga nakakatakot pare. Sa di kalayuan, meron kaming nakitang parang isang abandonadong basura na may kubo. Pagpasok namin, ito ang tumambad sa amin. Hindi ko alam kung ano siya eh. Pero parang abandonadong kubo na hindi na bahay. Ewan ko, abandonadong mga bahay na yata. Ewan ko. Porto pare, portal yan. Tagusan niyo pare, tagusan niyo pare. Tagusan niya. Mangis siya pare oh. Ganun dito pare oh. Oh, yan. Siyempre, baka mamaya mapasok tayo ng mga magnanakaw. Lalak mo. Natin, pare. Lock mo. Safety mo, safety first. Double lock pa yan, pare. Double lock yan. Double lock yan, isa. Ato. Tara. Dito naman tayo sa ibang... Pumunta naman kami sa ibabang parte ng bundok para tignan kung anong meron doon. Sa nakita namin, yung sinasabi ng mga bata kung saan merong liblib at Ito tao. pala yung sinasabi nila. Pare. Ito sinasabi nila kanina. Pag pinasok daw sobrang dilim, tapos maliblib daw dyan. Pwede tayo dyan mamayang alas 3. Bumalik na agad kami sa tent para dun magantay para sa 3 AM challenge. Guys, bumaba kami at nandito na kami sa loob ng tent. It's 1:27 na. At ito na yun. Nahanap na namin yung lamok na busog na. Ayan oh. Dengue ang busog na. Sa madaling salita, nilalamok na kami at puro insekto na ang aming tent. Dahil wala na kaming magawa, nag-aantay na lang kami para sa 3 AM challenge. So yun, 3 AM, bababain namin yung doon. Niligpit na agad yung tent at gamit namin dahil hindi namin pwedeng iwan dito dahil baka wala. Okay na, maayos na. Malinis na doon sa part na pwesto namin at didiretso na kami pababa. Habang pababa kami, parang may naririnig akong kumakaluskos. Pero Wala kami pake, tuloy lang kami. sa sobrang dilim, hindi namin makita yung dadaanan Ayun, namin. papasok na kami doon. Hindi namin alam meron dito. Isa pa sa kinakatakot namin, baka kami ay ma-hold up. Pagkadating namin sa dulong parte ng bundok, ito ang tumambad sa amin. Isang tambak ng basura, parang tapunan talaga ng mga kalat. Pagka U-turn namin, merong bumulat sa amin na parang mga aswang. Galit na galit sila, parang mga ngagat talaga. Sa panahon na to, hindi ko alam kung babalik ba ako o tutuloy ako. Bumalik kami, ang dami kasing aso. Nakatak doon pre, dinahanan natin may aso. Tang na yun.
kinagat ko na yung dila ko. Mamaya ako kagatin. Lagi natin tatandaan sa buhay kapag nasa alanganin ka na, huwag mong kalimutan bumalik sa pinanggalingan mo para hindi ka makasakit ng iba. And always remember, be beyond dreams.